Dark system ka kung hindi mo alam to. Anong lane nga ba ang dapat dalawan sa early game? XP lane or gold lane? Ito yung mga bagay na dapat ginagawa ng bawat role sa umpisa ng laro na dapat malaman ng mga solo players. Ito ang mga early game tips na dapat ay alam mo, lalo na kung solo player ka lang para hindi ka tawaging dark system. So paalala lang, ang mapapanood nyo ay pagsasadula lamang para mapakita namin ang mga tama at maling pangyayari. Sa ginagawa muna tayo ng jungler. Una sa lahat, dapat early game pa lang alam mo na kung kaya nyo bang mag-turtle o hindi. Kapag ang kakampi mo sa XP lane ay dark system tapos na takedown ng solo ng katapat niya sa early, matik mahirapan na kayo mag-turtle niyan kasi hindi siya magle-level 4. Isa pa sa mga sign at nakakainis na ginagawa ng mga roamer sa solo ay tumatambay sa gold lane. Dark system yung roamer nyo kasi matik hindi yan tutulong sa turtle fight. Sa ganitong sitwasyon, siguradong mahirapan ka ng mag-turtle at dapat hindi mo na ipilit. Kung i-risk mo, posible nga maagaw mo pero mas malaki ang chance na ikaw yung ma-takedown at sayang lang yung effort mo. Yung mga lord, pwede mo talagang i-contest mag-isa pero kapag mga gantong turtle pa lang, mag-trade ka na lang. Kasi kapag pinilit mo, wala, dark system ka din. So bilang jungler, para hindi ka tawaging dark system, kapag ikaw ay nasa ganyang sitwasyon, lugi yung XP lane nyo, tapos yung roamer nyo lagi nakatambay sa gold, alam mo na dapat na hindi ka magko-contest sa turtle at magte-trade ka na lang. So, pwede kang dumalaw sa gold lane para malayo doon sa turtle. Kasi yung mga kalaban nasa XP side yan. Ang maganda mong gawin dito ay kumuha ka na lang ng mga jungle camps ng kalaban. Ano nga ba dapat ang dinadalawan ng mga jungler sa early game? Gold nga ba o XP lane? Ang sagot dyan sa first 2 minutes. Kung alam mo na kaya nyong mag-turtle, maganda kung ang dadalawan mo ay XP lane kasi kung nasa ng XP lane, nandyan din ang turtle. Kapag kasi dinalawan mo yung XP lane ng kalaban, hindi na magle-level 4 yan at makakalamang kayo sa turtle fight. So yung mid at roamer, pwede yang umalalay kung saan yung kakampi nila na kailangan ng tulong. Pwedeng sa gold lane kapag wala pang turtle. Pero kapag magkaka-turtle na, maganda talaga sa XP lane. Sa first turtle fight lang ang pinag-usapan natin ha. Yan ay para ma-secure nyo ang turtle sa early kasi malaking bagay yan. Ang nakakainis kasi dyan, dinalawan mo na nga yung XP lane. Tapos sa turtle fight, hindi ka pa nila tutulungan. Dark system malala talaga kapag ganyan. Ito guys, bilang XP laner, dapat tumutulong ka sa turtle fight. Hindi yung pagpapataba lang sa sarili yung iniisip mo. After ng first turtle, pwede ka nang dumalaw sa ibang lane. Baka umiyak din kasi yung gold lane nyo kapag hindi mo tinulungan. Pero guys, tandaan nyo kung side laner ka, mapa-gold or XP lane man, kapag 1 minute and 30 seconds na ng game, mag-ingat ka na. Kaya dapat lagi kang tumitingin sa oras. Kasi kapag ganyan na yung oras, matik may dadalaw na level 4 jungler dyan. Kagaya dito lang mga ko sa Yura. Pero dahil malapit ng mag 1 minute and 30 seconds, nag-play safe na ako. Kasi alam ko na posibleng dumalaw na yung jungler ng kalaban. Tapos yung jungler namin ay wala pa, kaya hindi pa ako masusuportahan. Aware ka rin dapat sa mga ganitong pangyayari. Hindi yung kapag dinalawan ka, isisisi mo sa iba kasi hindi ka dinalawan. Matuto kang bumasa ng mapa at oras. Isa din kasi sa mga nakakainis ay yung mga XP lane or gold lane na nasosolo kill ng kalaban tapos gustong magpadalaw. Dark system talaga. Dapat, tandaan mo, unang rule, huwag kang magpapasolo kill. Mag-play safe ka na lang kung hindi mo kaya. Or gumamit ka ng hero na malakas sa lane para masustain mo yung lane mo. Kapag dinalawan ka ng mga kalaban, pinasok ka sa torre, tas na-takedown ka, okay lang, ganun talaga. Pero kapag ikaw na solo kill ka ng katapat mo, skill issues malala. Bilang XP laner, iwasan mo ring mag-cut lane lalo na kung wala ka pang vision doon sa jungler at roam. Kasi posible na nandyan lang yun sa malapit tapos ikaw pa yung ma-takedown. So para naman tayo sa mga roamer. Eto guys, trabaho nyo na alamin talaga kung saan nag-start yung kalaban. Silipin nyo guys, halimbawa, sa blue nag-start yung kalaban. Matik sabihin nyo yan sa kanila. Bigyan mo ng warning yung kakampi mo. Kahit sabihin mo lang na blue start.
Matik kasi kapag nag-blue yan, ang rotation yan pataas. Kaya ang pinaka mag-iingat ay yung nandoon sa taas. Kapag red start naman yan, ang kailangan mag-ingat ay yung nasa baba. Ganun lang kasimple. Para sa mid lane at roam naman, suportahan nyo yung kakampi nyo na kailangan ng tulong. Kapag yung jungler nyo ay ini-invade ng kalaban, tulungan nyo. Huwag kayo magbulag-bulagan. Makiramdam din kayo sa kakampi. Baka yung kakampi nyong jungler ini-invade na. Tapos ikaw, kapag na-solo kill, magpapadalaw at sasabihin, dalaw naman. Awit talaga sa ganyang kakampi, dark system. Tas yung iba, turtle fight, gusto magpadalaw. Lala, tumingin ka sa mapa, alamin mo kung ano nangyayari. Huwag kang hingi ng tulong. Tandaan nyo, bilang side laner, gold lane at XP lane, kapag na-solo kill kayo, huwag nyong isisi sa kakampi nyo, kasalanan nyo yan. Pag hindi mo kaya yung katapat mo, hingi ka ng alalay. Huwag mong labanan. Pero dahil nga solo yan at wala ka masyadong maasahan sa kakampi mo, pumili ka kasi ng malakas sa lane. Pero wala talaga guys, kahit anong galing at gawin mo pa, kapag yung kakampi mo ay dark system, ay dumalaw ka pa sa kanila. Lalo na sa low rank, ang daming dark system. Kaya mahirap pa rin talagang manalo. Kaya sana kumalat yung mga ganitong video para mabawasan ang mga dark system sa mundo. Pero kung sawa ka na sa solo, try mo na kayang humanap ng kasama. Kasi mas okay pang ma-stress sa malakas na kalaban kaysa sa mahinang kakampi. Yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.